Take me deeper in love with you. Jesus, hold me close in your embrace. Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat po at nabigyan ako ng pagkakataon para mag-devotion sa gabing ito sa ating online prayer meeting. At ang devotion natin ngayon ay matatagpuan sa Colossians 1 na po tayo ngayon. So, thank you Lord dahil binigyan mo ako ng oras upang gawin ang aking obligasyon ngayong gabi ito. At nagpapasalamat ako sa lahat po ng tulong mo upang bahagi rin po ang iyong mga salita. Ayon sa mga salita ni Pablo ay na sa Colossians 1, tulad ng nakatala sa mga taga-Colosas sa chapter 1 to 11, binati ni Pablo ang mga banal sa Colosas at pinasalamatan ang kanilang katapatan sa Diyos. Ipinaliwanag niya na ang Ebanghelyo ay nagdadala ng mga bunga o mga pagpapala sa buhay ng mga tumatanggap nito at mamuhay ayon dito. At pagkatapos ay nagturo si Pablo sa mga banal tungkol kay Hesukristo. Sa mga taga-Colosas 1:12 to 19, inaalam ang mga itinurong katotohanan ni Pablo tungkol kay Hesukristo. Itinuturo sa mga taga-Colosas ang sumusunod na katotohanan tungkol kay Hesukristo. Si Hesukristo ang namumubos, ang panganay sa mga espiritong anak ng Ama sa langit at lumikha ng lahat ng bagay. Ang pinuno ng simbahan at ang unang nabuhay na magmuli. Ang pagpapala ng pakikipagkasundo sa Diyos ay may kondisyon. Basahin po natin ang mga taga-Colosas 1:23. Na inaalam kung ano ang kailangan para makipagkasundo sa Diyos. Ang ibig sabihin ng namamalagi sa pananampalataya na nababaon at natitibay ay
manatiling matatag sa ating pananampalataya kay Jesucristo sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pagsisi ng ating mga kasalanan. Magagawa nating makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad sala ni Jesucristo kung mananatili tayong matatag at di natitinag sa ating pananampalataya. Sa mga taga-Colossians 1:15-23, itinuro ni Pablo na si Kristo mismo ang larawan ng Diyos Ama, ang lumikha, ang pinuno ng simbahan, ang unang na nabuhay na magmuli at manunubos siya, ang Pangulo ng lahat na namumuhay at makapangyarihan. Gusto kong balikan ang verse 15. Ang sabi niya, no one can see God but the Son is exactly like God. He rules everything that has been made. Yan po ang sabi sa verse 15. Wala nang higit pa kay Kristo dahil siya mismo ay Diyos. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. Di nakikita ang Diyos pero kay Kristo makikita natin siya. Si Kristo ang nagpapakilala sa atin kung sino ang Diyos. Kung sino siya, iyon din ang Diyos dahil siya ay Diyos. Sasabihin ng iba na siya ay tao lang na linikha sa larawan ng Diyos, pero hindi lilikha sa larawan ng Diyos pagkat siya mismo ay ating Diyos. Kung si Kristo ay Diyos, makikilala natin kung sino ang Diyos kung kikilalanin natin si Kristo. Sabi niya kay Philip, whoever has seen me, who seen the Father. Matatagpuan yan sa John 14:9. Makapangyarihan ang Diyos. Pinatigil ni Jesus ang bagyo, lumakad siya sa tubig. Ginawang alak ang tubig, pinalakad ang pilay. Nakakita ang bulag, nakarinig ang bingi. Gumaling ang maketong, nabuhay ang patay sa isang salita lang niya. Maawain, bahagin at mapagmahal ang ating Diyos. Kaya po mga kapatid, mag-ingat tayo sa mga paniniwalaan natin kasi tulad noon at ngayon may mga false teachers na rin na lumalabas at mag-iingat tayo sa mga traditions, sa mga pinapaniwalaan natin tulad ng mga yung yung mga naniniwala
sa mga di kanais-nais para sa ating mahal na Panginoon. Ito lang mga kapatid ang aking devotion ngayong gabi. Naway naunawaan natin at kung may maidadagdag po kayo, pwede po. At magandang gabi and God bless sa lahat. At binabalik ko na sa ating presider. Thank you and God bless sa lahat.